Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Dahil ba sa ginawa mo naging isang mabuting lalaki ka na ngayon? After you cheated on Elena? Parehas lang tayo. Akala mo siguro hindi ko alam ang mga plano mo. I'm warning you again. Kapag hindi ka pa umalis dito, alam mo ang magiging kahinatnan ng pagpunta mo dito. Jackson, please. Huwag kayong mag-away. Mahinang sabi niya sa mga ito. Habang nandun pa rin siya at nakaupo sa couch dahil sa kanyang pagkahilo. Fine. Aalis ako pero isasama ko si Eunice. Sabi ni Sandro at tinanggal nito ang mga kamay ni Jackson sa kwelyo nito at nilapitan siya nito. Pero bago pa man ito makalapit sa kanya, ay nahila agad nito si Jackson at sinuntok nito sa mukha dahilan para mapasadsa si Sandro sa lamisang babasagin. Mabuti na lang at makapal iyon at nagkalat ang wine glass na ginamit niya sa carpet. Jackson, please, huwag mong sasaktan si Sandro. Ito ang kalalabasan ng panghihimasok niya sa teritoryo ko. Sabi ni Jackson at muling sinutok nito si Sandro. Gustong-gusto niyang lapitan ang dalawa pero mahinang-mahina ang kanyang katawan dala ng pagkahilo niya. Kailan pa nagsimula ang relasyon ninyong dalawa? Bulyaw naman ni Jackson kay Sandro. Kaya nga dapat ibigay mo na sa akin si Eunice. Dahil ako ang makakapagbigay sa kanya ng totoong pagmamahal. Ang kapal na mukha mong sabihin yan, na hindi mo nga kayang maibigay kay Elena yung sinasabi mo. Jackson, enough. Sigaw niya nang malakas na suntukin ulit nito si Sandro. At tuluyan na itong nawala ng malay. Napaiyak siya sa kanyang nasaksihan. Itinayaw ni Jackson si Sandro na walang kahirap-hirap at basta na lamang nitong itinapon sa labas ng kondo. At isinarado nito iyon. There's a stranger here in front of my condo. Hurry up and remove it away. Malakas na sabi nito sa tinawagan nito. Patay na ba si Sandro? Tanong niya kay Jackson na makalapit ito sa kanya. Hindi ko kailangan sagutin ang tanong mo. Sabi nito at kinuha nito ang bote ng alak. Sa hindi nasamang natumba at nilagok iyon. Kailan pa kayo nagkaroon ng relasyon ng lalaking yan? Do you sleep with that bastard? Well, I'm not around here. Halos narinig na Eunice ang pagtatagis ng mga ngipin nito. Napangisi naman siya sa sinabi nito. This just went about for you this whole time? Hindi ba't iyon naman talaga ang gusto mo? Ang akitin ko si Sandro? You know what, Jackson? Matatanggap ko pa na hindi mo ako mahal kaysa sa pinanganlandakan mo sa akin na malandi ako at kaligkaring babae. But that's really disappointing. Nabubulol na sabi niya dahil umiipekto na sa kanya ang alak at nagiging mabagal na din ang kilos niya. Oh, so now I'm disappointing? Napatili siya ng buhatin siya nito at tinala sa kwarto nito. Pabalya siya nitong ipinahiga sa kama. Tila mas lalo na yatang naalog ang ulo niya. You want to sleep with me, but you did with the other guy? Huh? Sabi nito at tumagan sa kanya. Mula sa kanyang likuran at hinila nito ang buhok niya. Dahilan para mapaigik siya sa sakit. Ang sama-sama mo talaga. Sabi niya sa kabila ng pag-iyak niya. Huwag kang mag-alala. Ipapakita ko sa iyo ngayong gabi kung gaano ako kasama sa paningin mo. Napatili siya ng walang kahirap-hirap siya nitong pinaharap. Bumalikwas ito at nakita na lang niya sa kanyang harapan ng isang matalim na kutsilyo. At tanging lampshade lang ang nagsisilbing ilaw nila. Jackson, anong gagawin mo? This is not the first time that I murdered a woman in bed. Malamig na wika nito. Pinalosdos nito ang kutsilyo pababa mula sa kanyang puson.
Hindi siya makakilos sa sobrang takot. At naramdaman na lang niya ang kamay nito na iniangat nito ang kanyang gown. At sinimula nitong hiwain iyon ng walang kahirap-hirap. Pababa sa kanyang puson at tanging underwear na lang niya ang naiwan. Dahil itinapon nito ang suot niyang gown sa baba ng kama. Jackson, kung ano man ang binabalak mo, please huwag mo na sanang gawin to. Garalgal ang tinig na sabi niya. Tumambad na dito ang hubad niyang katawan at akmang itatakip niya ang kanyang mga braso sa nakalantad niyang dibdib. Nang muli siyang pigilan ni Jackson. You don't usually wearing a bra. Nakangising sabi nito. You're really showing me that you are a war. Sabi nito at marahang tumayo. Ang buong akala niya tapos na ito pero nagkamali siya. Nang tinanggal nito ang lahat ng suot nito. Halos maghubad na ito sa kanyang harapan. Hindi magawang pumikit ng mga mata niya dahil parang naparalisa ang mga iyon. Is he going to force her? Hindi na niya alam, parang desidido na talaga ito na gawan siya ng masama. I don't give pleasure to slut. Magkano ka ba ngayong gabi? Marahas na wika nito bago ito lumapit sa kama. Nakagdagan na ito sa kanya. Walang kahirap-hirap nitong pinaghiwalay ang kanyang manghita para makalapit ng tuluyan ang hubad na katawan nito. Nagpumigla siya upang makawala kay Jackson. Pero wala siyang sapat na lakas na makawala sa mga bisig nito. Marahas at madiin siyang hinahalikan nito. At parang kinakagat na nito ang labi niya. Ibang Jackson ngayon ang kaharap niya. Mabangis at parang hayok na hayok. Please no, Jackson. Pagmamakaawa niya. Si Jackson mas lalo pang kinanahan dahil sa malamyos na tinig ng asawa. Oh yes, sweetheart. So you want it too. Nahihirapang bigkas ni Jackson. Habang ipinagpapatuloy nito ang paghalik nito sa kanyang katawan pababa. Gusto niyang mabaliw sa ginagawa ng asawa sa kanya. From pain and pleasure to ecstasy. Nang bumaba ang halik nito ay nagkaroon siya ng pagkakataon at pilit na inaabot ang lampshade sa bedside table nila. Kahit iyon man lang gamitin niya kay Jackson para matigil na ito sa kahibangan nito. Nang maabot na niya ito sa sakto namang hinila ni Jackson dahilan para mahulog iyon sa sahig. Pero bukas pa ang ilaw niyon dahil hindi tuloy nahugot ang saksakan niyon. My wife seems to make love in the dark. Sarkastikong sabi nito. Tell me, ilang mga lalaki na ba ang nabaliw sa katawang ito? Ako na ba ang huli? I'll assure you, mas hihigitan ko pa ang mga lalaking nakaniig mo. Hayop ka talaga. Wala pa akong karanasan, Jackson. Mahinang sabi ng boses niya na halos bulong na lang iyon dahil hinang-hina na din ang katawan niya at wala na siyang lakas para pigilan pa ito. You liar! Bulyaw nito at muli siyang hinalikan sa mga labi na halos malasahan na niya ang sariling dugo sa tindi ng pagkakahalik nito. Tuluyan na din itong tinanggal ang kahuli-hulihang saplot sa pribadong parte ng kanyang katawan at nararamdaman niya ang matigas na pagkalalaki nito na sumasagad sa kanyang hita. Intense, desire, unequal passion, and eager. Iyon ang nakikita niya kay Jackson. Hinihintay na lang niya ang kanyang kapalaran sa taong mahal niya. Nalubos pero hindi sa binigyan ng importansya. And savagely, he pushed hard na halos magpawala sa ulirat ni Eunice. For a moment Jackson's lifted up. The dark eyes now bloodshot. He started at long for a silent moment. Paano nangyari yun? You're a virgin? Hindi makapaniwala na sabi ni Jackson. Nang matigil ito pero hindi pa rin ito natanggal ang bagay na iyon sa kanyang kaibuturan. Pikit ang mga matang, mulit-muling napahikbi si Eunice. Dahil sa kirot nararamdaman ng kanyang kaibuturan. Dahil sa purusahang pagpasok ni Jackson. Alam niyang hindi pa nito iyon na ipapasok ng buo. At kung sakali nga sa likin niyon, kung itutuloy nito ay alam niyang baka hindi na niya kayanin. Hindi siya nakapagsalita at tuloy lang siya sa paghikbi dahil mas iniinda niya ang sakit. Sweetheart, I'm sorry.
Malambing na sabi nito habang pinapawi nito ang mga luha niya. Please, Jackson, move away. It hurts. No. The worst part is over. It's going to get better. Oh no, Jackson. It's really hurt. Please. Mangiyak-ngiyak na wika niya. No, sweetheart. Look at me. Anas nito at sinunod niya ito. Nagkatitigan sila. Sa tulong ng liwanag na nasa lampshade sa ibaba ng kama, nakita niya sa mga mata nito na parang nahihirapan ito. I'm sorry, but I badly wanted you now. At mamamatay ako kapag hindi kita naangkin ng tuluyan. I'll be gentle. I promise. Bulong nito at pinupog nito ng halik ang kanyang mukha. Muli sana niya itong pipigilan. Nang siulin ulit nito ng mga halik ang labi niya. Masuyo at may paglalambing na hindi gaya nung una. Kitang-kita niya ang pagkadeterminado nito. She was afraid and frightened as she was. Pero gaya ng pinangako nito, naging maingat ang bawat galaw nito. Naririnig na lang niya ang mahihinang ungol nito, habang walang humpay ang bawat galaw nito sa kanyang ibabaw. Ramdam na ramdam niya ang sagad ng pagkalalaki nito sa kanyang kaibuturan. Ang walang hangganang ungol ni Jackson. She didn't know kung ano ang nararamdaman nito, but for her was clearly in pain. He kissed her and made love to her that night. Pagkatapos ng ilang sandali ay naging malabo na ang lahat para sa kanya. Marahas na naihilamos ni Jackson ang mga kamay sa kanyang mukha. As he sat on the bed, he wanted to bet himself for the sin he had committed against his wife. Hindi ito ang unang pagkakataon na kumuha siya ng isang berhen. Ang huling pagkakataon ay noong siya ay teenager. At hindi sa ganoong paraan na marahas. All right. Napatunayan ni Jackson na malinis ang kanyang asawa. At mali ang mga akusasyon niya dito. Ano ngayon? Pagkatapos niyang kunin ng purusahan ang virginity nito, sa tingin ba niya mapapatawad pa siya nito? Nasaktan niya ito. Nakita niya kanina kung gaano siya nasaktan at nasaktan. Nagmamakaawa na tigilan na niya ito. Pero anong ginawa niya? Ipinagpatuloy niya ang pakikipagtalik dito. Naging makasarili siya. Napatingin siya sa kanyang katawan na nakahiga ngayon sa ibabaw ng kama at mahimbing na natutulog, while her naked body was lying under the blanket. He wanted to make love to her the whole night, pero alam niya na hindi muna ulit kakayanin iyon ng kanyang asawa. Hindi niya intensyon na purusahin na angkinin ito, pero dahil nadala siya ng pagsiselos niya, kaya nablangko na ang utak niya at nagawa niya iyon. Jackson admits that he was jealous. At dahil sa paniniwala niya sa lahat ng mga pangyayari at naaaktuhan niya dito na nagdadala ito ng mga lalaki, pinaniwala niya ang sarili na marumi itong babae. Isa siyang masamang lalaki. Hubot-hubad siyang tumayo at tinungo ang sala. Tatawagan niya ang sinong tao at punot dulo ng lahat ng mga maling akusasyon sa kanyang asawa. He was calling her mom. Then after a few minutes, sinagot nito iyon. Son, you're calling out of the time. Naiiritang sabi nito. Yeah, he was calling her mother. At midnight, mukhang nagising niya ito. Mom, tell me who the fuck gives you the information about my wife's identity? Why are you questioning that out of the sudden? Hindi ba't malinaw naman sa'yo na ibinigay ko sa'yo noon ang mga dokumento tungkol sa buhay niya, in She is a War, at kung sino-sinong lalaki? Stop it, Mom. My wife is virgin. Galit na bulyaw nito sa ina dahil sa mga pinagsasabi nito. What are you talking about? Sagutin niyo na lang ang tanong ko. Kung sino ang tarantadong inutusan mo na paimbestigahan ng asawa ko? Galit na sabi niya. I already fired him. Napamura naman si Jackson. Then, give me that bastard information at ako ang magbabalik ulit sa kanya. Sinisigurado niya na may kalalagyan ang taong yun. Pero kapag ba nagawa na niya iyon,
Mawawala ba ang kasalanan niya na nagawa niya sa kanyang asawa? At anong dahilan? Tigilan niyo na ang akusasyon na marumi ang asawa ko. Because she is not. At napatunayan ko yun kanina. I took her virginity by force. Son, I don't understand. Naguguluhan na sabi nito sa kabilang linya. Sundin niyo na lang ang sinasabi ko. Pagkatapos niyon pinatay na niya ang tawag at marahas na ibinato ang cellphone. Mulit-muli siyang pumasok sa kanyang silid at tinabihan ang asawa. Hinawakan niya ang mukha nito at maingat na hinaplos iyon. Mahinang umungol ito. Muli siya nakaramdam ng pag-iinit ng katawan ngunit maagap na pinigilan niya iyon. Alam niya kung gaano siya kaswerte dahil siya ang nakauna sa kanyang asawa. At hindi niya alam kung matatawag nga ba na swerte ang pag-angkin niya dito ng pursahan. Gayunpaman wala siyang makapang pagsisisi sa nagawa niya. Haharapin na lamang niya ang galit ng asawa kinabukasan. And he would fix everything between the two of them. And he will sure of it.